papunta na sa huling bahagi ng regular season ng NBA. Kaya nagsisimula na rin pag-usapan kung sino ang mananalo sa mga major awards tulad ng MVP. Isa sa mga pangalan na biglang lumakas ang usapan ay si Victor Wembanyama ng San Antonio. Kung sakaling manalo siya ng MVP, siya ang magiging pinakabatang MVP sa kasaysayan ng NBA. Sa nakaraang 8 laro kung saan 7-1 ang record ng Spurs, medyo umatras si Wembanyama sa scoring at masinayaan ng teammates niya na umiscore. Sa stretch na iyon, nag-average siya ng 19 points, 11 rebounds at 4 assists per game. Maganda pa rin ang stats pero maaaring kulang iyon kumpara sa karaniwang MVP numbers. Pero hindi lang naman scoring ang basihan. Sa depensa, si Wemby ang pinakamatinding rim protector sa liga. Sa 8 laro, nakapagtala si Wemby ng 34 blocks at 10 steals, habang maraming kalaban na nagdadalawang isip umatake sa ring kapag andyan siya. Sa kabuuan, may 44 stocks siya, pinagsamang steals at blocks sa loob lamang ng 238 minutes. At nakakuha rin siya ng halos 9.5 defensive rebounds kada laro. Sa buong season naman, nag-a-average siya ng 23 points sa loob lamang ng 29 minutes. Kapag kinonvert ito sa per 36 minutes, halos 29 points per game ang equivalent. Dahil balanse ang kanyang laro sa offensive at defensive, may totoong argumento na pwede siyang mapasama sa MVP race. Pero may matindi rin siyang kalaban tulad nila SGA at Nikola Jokic na malakas din ang laban sa MVP race. Kung hindi man niya makuha ang MVP ngayong season, halos sigurado naman ang tsansa niya makuha ang Defensive Player of the Year kung maaabot niya ang required na bilang ng games. Bukod sa awards, napakalaki rin na magiging epekto nito sa susunod niyang kontrata. Sa ngayon, nasa 4-year rookie contract na nagkakahalaga ng humigit kumulang 55 million. Pero sa 2026 off-season, magiging eligible na siya sa isang rookie max extension. Kung pipirma siya ng maximum deal, maaari itong umabot sa humigit kumulang 5 years at mahigit 270 million. At kung makakuha siya ng major awards tulad ng MVP o Defensive Player of the Year o All-NBA selection, maaari pang tumaas ang kontrata niya hanggang mahigit 320 million sa loob ng 5 taon o posibleng maging isa sa pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA. Ibig sabihin, habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang ikatlong season sa NBA, hindi lang awards ang nakataya para kay Victor Wembanyama kundi pati na rin ang isa sa pinakamalaking kontrata na maaaring makuha ng isang NBA superstar. At kung magpapatuloy ang kanyang pagiging dominante, posible ito pa lang ang simula ng isang napakahabang era ng Victor Wembanyama sa NBA. Samantala, magbabalik na sa court si Jason Tatum para sa Boston Celtics matapos ang halos 10 buwan na recovery mula sa Achilles injury. Inaasahang gagawin niya ang kanyang season debut laban sa Dallas Mavericks ngayong Biyernes. Isang malaking development habang papalapit ng NBA playoffs. Matatandaan na napunit ang right Achilles si Jason Tatum noong Game 4 ng second round ng playoffs laban sa New York Knicks sa Madison Square Garden. Kinabukasan matapos ang injury ay agad siyang sumailalim sa operasyon upang mapabilis ang kanyang recovery. Ayon sa mga ulat, matagal ng plano ni Jason Tatum na makabalik ngayong season upang makatulong sa Celtics sa playoffs. Inspirasyon din niya ang kanyang idol na si Kobe Bryant na dati rin nagkaroon ng Achilles injury at nakabalik sa NBA matapos ang matinding rehab. Sa loob ng ilang buwan, hindi sigurado si Tatum kung aabot pa siya ngayong season. Isa sa pinakamalaking hamon ay hindi lamang ang physical recovery kundi ang mental confidence na magtiwala muli sa kanyang katawan pagkatapos ng seryosong injury. Ngunit dahil sa agresibo at disiplinadong rehab process, nagkaroon siya ng pagkakataon na makabalik bago matapos ang regular season. Habang wala si Tatum, si Jaylen Brown ang naging pangunahing leader sa opensa ng Celtics at umabot po sa usapan tungkol sa MVP race. Tumaas ang kanyang usage rate mula 28.9% noong nakaraang season hanggang sa 36.5% ngayong taon. Pangalawa sa buong liga kasunod ni Luka Doncic. Dahil dito, isa sa pinakamalaking tanong ngayon ay kung paano mag-a-adjust ang Celtics sa opensa kapag bumalik si Tatum dahil sa nakaraang 6 na season, siya ang may pinakamaraming shot attempts sa kupunan. Posible magkaroon ng kaunting adjustment sa simula habang hinahanap ni na Tatum at Brown ng tamang balanse at kanilang role. Ngunit sa kabuuan, inaasahan makakatulong ang pagbabalik ni Tatum upang mas gumaan ang scoring opportunities ng kanyang mga kakampi tulad ni na Peyton Pritchard at Derrick White. Sa ngayon, pangalawa ang Boston Celtics sa Eastern Conference, kaya ang pagbabalik ng kanilang superstar ay maaaring maging malaking tulong sa kanilang paghabol sa isa pang championship run.